Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 10:21. Halika. Ang boses na biglang tumunog sa gilid ng kanyang tainga ay naging sanhi ng pagkagulat ni Lin. Sandaling naging malabo ang mga iniisip sa kanyang isipan bago biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumingon. Bakas sa magkabilang mata niya ang galak at gulat nang makita niya ang pamilyar na mukha. Siya, huwag kang magsalita ng kahit ano. Ngumiti lang si Xiaoyan at bamulong nang makita niya ang natigil ang ekspresyon ni Lin. Agad na nag-react si Lin nang marinig muli ang pamilyar na boses na ito. Isang pananabik na mahirap ilarawan ang mabilis na bumalot sa kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tumango. Gamit ang boses na silang dalawa lang ang nakakarinig, sinabi niya. Mabuti, bakit ka pumunta sa Central Plains? Ngumisi si Xiaoyan sa mukha ng nasa sabik na ekspresyon ni Lin. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi ito ang lugar upang makipag-chat. Nagising din si Lin nang makita niya ito. Lumibot ang tingin niya sa paligid. Ang biglaang hindi inaasahang sitwasyon noon ay malinaw na nakaakit ng mga tingin ng lahat ng naruroon. Nakita nilang lahat si Xiaoyan na biglang pumasok sa arena upang iligtas siya mula sa mga kamay ni Wang Chen gamit ang isang blitzkrieg tactic. Ang napakaraming ekspertong bantay ng Wind Lightning Pavilion sa paligid ng arena ay agad na sumugod sa ginawa ni Xiaoyan. Isang galit na tunog ang lumabas mula sa arena. Sino ka? Bakit mo naantala ang kompetisyon? Mahigit 100 ng mga eksperto ng Wind Lightning Pavilion na may mga pakpak ng Daochi sa kanilang mga likod ang nasuspine sa hangin. Pinalibutan nila si Xiaoyan ng malamig at mahigpit na mga mata. Ang mga armas na hawak nila sa kanilang mga kamay ay malabo na naglalabas ng malamig na kislap. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay katulad din na lumampas sa inaasahan ni Wang Chen. Nang siya ay gumaling, ang kanyang maitim at malamig na mga mata ay nakatutok kaagad kay Xiaoyan. Ang mga dagger na kulay itim sa kanyang kamay ay dahan-daang nagkuskus sa isa't isa, na naglalabas ng langit-ngit na tunog na naging sanhi ng lamig ng puso ng isa. Ayon sa mga alituntunin ng Grand Meeting, hindi maaaring magpatuloy sa pag-atake ang sino mang umamin ng pagkatalo. Gayunpaman, binaliwala ng taong ito ang mga alituntunin kanina. Sa halip na sundan siya, bakit ako tinatanong ng lahat? Binitiwan ni Xiaoyan ang kamay na humawak sa balikat ni Lin. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang dosenang mga eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Hindi nais ni Xiaoyan na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan dito. Kaya naman, sinasadya niyang pinigilan ang kanyang boses, na naging sanhi ng medyo paos. Ang mahigit dosenang eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Lahat sila ay napatingin kay Wang Chen. Natural na nasaksihan nila ang eksena kanina. Gayunpaman, miyembro siya ng Yellow Spring Pavilion. Bukod dito, ang Huang Quanzunzi na iyon ay kasalukuyang nasa VIP seat. Ano kayang desisyon ng iilan sa kanila sa ganitong sitwasyon? Natural, maaari lamang nilang piliin na ipikit ang isang mata. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makikialam si Xiaoyan. Bukod dito, hindi nila kailanman inaasahan na ang taong ito na namagitan ay mukhang hindi naiintindihan ang sitwasyon. Masusukat ba ang background nitong Wang Chen sa pagtrato ng isang ordinaryong tao? Bagamat ganito ang kanilang naisip, natural na hindi sila mangangahas magsalita ng ganito sa publiko. Pagkatapos ng lahat, si Wang Chen ang hindi makatwiran sa ganitong paraan. Ang pagliligtas kay Xiaoyan ay maaaring medyo labag sa mga patakaran, ngunit ito ay nasa loob ng dahilan. Siya ay isang basura na umasa sa swerte para umabot sa puntong ito. Ayos lang kung patayin ko siya. Ano ang napakahusay tungkol doon? Ang mga eksperto mula sa Wing Lightning Pavilion ay maaaring hindi maglakas loob na sabihin ito, ngunit magagawa ito ni Wang Chen nang walang takot. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa. May pang-aalipusta sa kanyang masamang boses. Isa kang kalokohan. Isang nagngangalit na apoy ang sumulpat sa mga mata ng maapoy na galit na si Lin nang marinig niya ito. Isang hakbang pa lang siya pasulong ay hinawakan siya ni Xiaoyan.
Si Lin Yan ay marahas na mapang-angga ang kanyang mga ngipin pagkatapos na sunggaban ni Xiaoyan. Lumingon siya at tinitigan siya ng hindi nasisiyahan. Sa kanyang memorya, si Xiaoyan ay hindi lumilitaw na ang uri ng tao na lulunok ng ganoong insulto. Mukhang ang mga tao mula sa Yellow Spring Pavilion ay mayroon lamang ganoong kalidad. Ang dahilan kung bakit nagagawa mong magtagal hanggang ngayon ay dahil umaasa ka sa reputasyon ng Yellow Spring Pavilion. Walang bagay na dapat ipagmalaki. Hinawakan ni Xiaoyan si Lin Yan habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Wang Chen at malamig na tumawa. Siya ay katulad na natagpuan na ang taong ito ay medyo nakakasama sa paningin. Ang ekspresyon sa mga mata ni Wang Chen ay naging kasing lamig ng isang makamandag na ahas nang marinig niya ito. Isang mabangis na tingin ang malabo na lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin ang mga tingin ng iba pang mga kakompetensya sa paligid ng arena. Nagsalubong ang kanilang mga kilay ng dam-apo ang kanilang mga mata kay Xiaoyan. Kaagad, umiling sila at mamulong. Bastos na tao. Sa ibabaw, ang lakas ni Xiaoyan ay partikular na pinigilan sa antas ng isang 8-star Dao Huang. Sa kanyang kasalukuyang spiritual strength, kahit na ang isang eksperto tulad ni Fei Tian ay malamang na mahihirapang malinaw na makita ang kanyang eksaktong lakas, lalo na ang mga taong ito. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod. Bahagyang nagsalubong ang kanyang magandang kilay ng dam-apo ang kanyang mga mata kay Xiaoyan sa unang pagkakataon. Ang isang espesyal na pakiramdam na siya ay ipinanganak na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na siya ay malabo pamilyar. Hindi sa iyo bilang isang nakababatang henerasyon na pag-usapan kung ano ang Yellow Spring Pavilion. Kaninong alagad ka? Sabihin mo sa matandang ito. Sa pamamagitan ng kakayahang magturo ng gayong mayabang na disipulo, malamang na ang iyong guro ay dapat ding magkaroon ng ilang kakayahan, hindi ba? Ang malamig na tawa ni Xiaoyan ay narinig pa lamang ng magtaas ng kilay si Huang Quanzunzi mula sa mga upuan sa gitna ng stadium at sumulyap kay Xiaoyan. Ang kanyang mahinang boses ay naglalaman ng isang siksik at malamig na pakiramdam. Pinalaki ni Huang Quanzunzi si Xiaoyan nang sabihin niya ang mga salitang ito, at ang pagtataka ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa isang sulyap, masasabi niyang sadyang binago ang hitsura ng taong ito. Ang pinaka-nagtaka sa kanya ay ang aura ng lalaking ito ay may kakaibang pakiramdam dito. Nang magsagawa na siya ng mas malalim na pagmamasid, naramdaman niya na ang kabilang partido ay natatakpan sa loob ng isang layer ng sobrang init ng apoy. Bagamat maraming humahadlang, masasabi pa rin ng kanyang matandang matalas na mata na ang lakas ng taong ito ay malamang na nasa tuktok ng klase ng Dao Huang. Ang ganitong pakiramdam na naharang ang kanyang paningin ay naging sanhi ng pagkatulala ni Huang Quanzunzi. Siya ay may lakas ng isang Dao Zun, ngunit hindi niya makita ang lakas ng isang miyembro ng nakababatang henerasyon. Habang si Huang Quanzunzi ay nabigla dito, sina Lei Zunje, Feng Zunzi, at Jian Zunzi ay nagbahagi rin ng parehong damdamin. Lahat sila ay medyo nagulat sa kanilang mga puso. Ang biglaang mga salitang binitiwan ni Huang Quanzunzi ay naging dahilan upang bahagyang magsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang mga matatandang ito ay makikialam at magsasalita sa ganitong uri ng kompetisyon sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Kaagad, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsalita sa paraang hindi mababa. Talagang napakataas ng tingin ni Huang Quanzunzi sa munting ito. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang kaibigan kong ito ay umamin na sa pagkatalo, ngunit ang kabilang partido ay naglunsad pa rin ng isang pamatay na hakbang. Ang pagkilos na ito ay lumabag na sa mga tuntunin ng kompetisyon. Ang natitirang 3 Dao Zun Sir ay malinaw na nakita ito ng kanilang sariling mga mata. Sa tingin ko, alam ng lahat kung sino ang tama at kung sino ang mali sa kanilang mga puso. Napakaraming tao ang nakaramdam ng paghanga nang makita nilang si Xiaoyan ay hindi natarante kahit kaunti ng kaharap ang 4 na elite na Dao Zun. Ang kaisipang ito ay hindi isang bagay na taglay ng isang ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, ang bawat solong elite na Dao Zun ay isang higanti. Ito ay hindi labis na sabihin na maaari nilang ipatawag ang mga ulap sa pamamagitan ng isang pitik ng kanilang kamay at tawagin ang ulan sa pamamagitan ng pagpihit nito. Ang tugon na ito ni Xiaoyan ay medyo lumampas din sa inaasahan ni Lei Zunzi at ng 2 pang iba. Bago sila makasagot, gayunpaman,
ang ekspresyon ni Huang Quanzunje ay naging mas madilim. Malamig ang boses niya habang binibigkas. Isang bentahe lamang ng mga salita. Lei Zunzi, tapusin mo ang maliit na problemang ito at huwag hadlangan ang pag-usad ng kompetisyon. Walang makikitang anumang emosyon sa mukha ni Lei Zunzi habang marahang tinapik ng daliri ang kanyang armrest. Ngumiti siya ng mahina. Lumingon ang kanyang mga mata kay Feng Zunzi at Jian Zunje sa tabi niya habang nagtanong, Keke, paano sa tingin ninyong dalawa ang dapat nating harapin ang bagay na ito? Tuso talaga ang matandang ito. Alam niyang madaling masaktan ang ibang tao tulad nito. Mali si Wang Chen. Kung masyado siyang pinapaboren, iisipin ng lahat na ang Wind Lightning Pavilion ay hindi patas, na nakakasira sa reputasyon nito sa proseso. Kung wala siyang gagawin, malamang na masaktan nito si Huang Quanzunzi. Kaya naman, itinapon niya ang mainit na patatas na ito kina Feng Zunzi at Jian Zunzi. Gawin natin ito ayon sa mga alituntunin. Ang sinumang gumawa ng pagkakasala sa kompetisyon ay dapat magdusa ng mabigat na parusa. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakasala ng taong ito, hayaan siyang makaranas ng 50 hampas ng kulog at paalisin siya mula sa Lightning Mountain. Nagsalita si Huang Quanzunzi sa walang malasakit na tono. Ang tono niyang iyon ay tila nag-uusap sa hindi gaanong paraan. Siyempre, dahil sa kanyang lakas, mayroon nga siyang kwalipikasyon para sabihin ang mga salitang ito. Hindi siya ang may kasalanan. Sinusubukan mo bang maging dahilan upang si Lei Zunzi ay matawag na hindi patas sa pamamagitan ng random na pagpaparusa sa taong ito? Tumawa si Feng Zunzi at sumulyap kay Huang Quanzunzi habang siya ay sumagot. Ang mga mata ni Huang Quanzunzi ay naging mas mapanganib nang marinig niya ito. Ang Yellow Spring Pavilion ay walang reputasyon na mabait. Kung hahayaan niyang umalis si Xiaoyan ng mapayapa pagkatapos niyang hayagan silang libakin, mawawala ang reputasyon ng Yellow Spring Pavilion. Hihihi. Tama si Feng Zunzi. Bagamat naantala ng taong ito ang kompetisyon, may dahilan siya para gawin iyon. At saka, malinaw na ipinapakita ng mga aksyon ni Wang Chen na wala siyang anumang paggalang sa mga alituntunin. Talagang mahirap ipaliwanag ang mga bagay-bagay kung ang isa ay maparusahan. Bakit hindi natin gawin ito? Umatras tayong lahat at hayaan ang taong ito na umalis sa kanyang kaibigan. Hinaplos ni Jian Zunzi ang kanyang balbas habang tumatawa. Nagulat si Lei Zunzi. Kaagad, umiling siya nang walang magawa sa kanyang puso. Ang dalawang matandang ito ay malinaw na nagnanais na mawalan ng mukha si Huang Quanzunzi. Gayunpaman, ang kanilang sinabi ay makatwiran din. Ang kanyang Wind Lightning Pavilion ay hindi ang Yellow Spring Pavilion. Iba rin talaga ang estilo nito sa paggawa ng mga bagay. Ang tanging magagawa lang ni Lei Zunzi sa sandaling iyon ay ngumiti ng paumanhin kay Huang Quanzunzi. Lalong naging pangit ang mukha ni Huang Quanzunzi nang makita niya ang ekspresyon ni Lei Zunzi. Nagyayelo ang kanyang tingin habang pinagmamasdan si Xiaoyan, na nakahinga ng maluwag sa loob ng arena. Isang mahinang kabangisan ang bumungad sa kanyang mukha. Kaagad, isang mahinahong boses ang lumabas sa unahan ni Feng Zunje. Dahil sa tingin mo ay nagtiis si Wang Chen hanggang sa huli dahil umasa siya sa aking Yellow Spring Pavilion, itong kagalang-galang na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makipagpalitan ng suntok sa kanya. Maaari mong isama ang iyong kaibigan at umalis ng mapayapa anuman ang resulta. Ano ang masasabi mo? Ang mga salita ni Huang Quanzunje ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa stadium. Nakasimangot din si Xiaoyan. Tila ang matandang ito ay hindi nagtataglay ng kagandahang loob na dapat taglayin ng isang piling tao na Daozun. Huwag mong pakialaman ang matandang ito na hindi mamamatay. Umalis na tayo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Yan. Hinailan niya si Xiaoyan na may balak na umalis. Hindi inaasahan na ang matandang ito ay magsasabi ng mga ganoong salita. Naunawaan niyang mabuti ang lakas ni Wang Chen. Malamang na si Feng Chang'er lang at ilang iba pang naruroon ang makakalaban sa kanya. Kung hindi ka maglakas loob na lumaban, dapat kang sumuko ng 3 beses sa guro. Matatapos ang bagay na ito kung gagawin mo ito. Kung hindi, hindi ka makakaalis. Ang matingkad na pulang dila ni Wang Chen ay dahan-daang dinilaan ang kanyang matalas na punyal habang buong tapang niyang tinatawanan si Xiaoyan.
Ang maitim na mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Wang Chen. Ang mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom. Dapat ba siyang lumaban o hindi dapat lumaban? Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay huminto kay Xiaoyan. Lahat sila ay gustong malaman kung paano haharapin ng binatang ito, na mukhang hindi sunod sa urine o mapagmataas, ang pang-aasar ni Wang Chen. Bagamat ang karamihan sa mga taong naruroon ay walang gaanong pag-asa, hinihiling pa rin nila na makipaglaban si Xiaoyan kay Wang Chen dahil sa kanyang pagiging masyadong hindi kasiya siya sa mata. Sa wakas ay bumantong hininga si Xiaoyan sa harap ng lahat makalipas ang ilang sandali. Xiaoyan, huwag maging walang ingat. Nagmamadaling sabi ni Lin Yan. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang kilos ni Xiaoyan. Lumingon si Xiaoyan at ngumiti. Pagkatapos nito, pinakawalan niya ang sarili mula sa pagkakahawak ni Lin Yan habang mahina niyang sinabi. Relax. Ang isang taong nagmula sa Inner Academy ay hindi magiging mas mahina kaysa sa isang random na tao mula sa Yellow Spring Pavilion. Dahan-daang humakbang pasulong si Xiaoyan pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Tumingin ang kanyang mga mata kay Wang Chen, at isang simpleng salita ang naging sanhi ng pagkulo ng mainit na dugo ng hindi mabilang na bilang ng mga taong naruroon. Halika! Battle Through the Heavens. Kabanata 10:22. Paglaban kay Wang Chen. Nagpalakpakan ang buong stadium nang makita nilang humakbang pasulong si Xiaoyan. Hindi alintana kung siya ang kalaban ni Wang Chen, ang katapangan lamang ng pagsulong at pagharap sa kanyang hamon ng direkta ay naging sanhi ng maraming tao na magbigay ng tahimik na papuri. Isang makapal na ngiti ang sumilay sa parang lantang mukha ni Huang Quanzunzi habang nakaupo siya sa mga VIP seat. Bagamat medyo kakaiba ang brat sa harap niya, nagtataglay din siya ng tiwala kay Wang Chen. Ang kanyang aktwal na lakas ay umabot na sa antas ng kalahating hakbang papasok sa klase ng Daozang pagkatapos na magbabad sa Heaven Mountain Blood Pool. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, ang kanyang pagpasok sa klase ng Daozang ay ibinibigay. Bukod dito, nagawa rin ni Wang Chen na makipaglaban sa isang ordinaryong Daozang kung lalabas siya ng todo. Mas kaunting kailangang banggitin ang kasalukuyang sitwasyon. Lei Zunzi, ano ang masasabi mo sa akin na inuubos ng kaunti ang oras ng kompetisyon? Tumingin si Huang Quanzunzi kay Lei Zunzi habang mahinang tumawa. Napangiti si Lei Zunzi nang marinig niya ito, ngunit hindi siya tinanggihan. Bagamat tila kakaiba si Xiaoyan, malinaw na mas mababa siya kay Huang Quanzunzi sa kanyang puso. Natural lang na kailangang bigyan siya ni Lei Zunzi ng oras at mukha. Sana hindi ito magtagal. Ngumiti si Huang Quanzunzi. Nabaling ang kanyang tingin kay Wang Chen sa arena habang mahinang sinabi. Ang bagay na ito ay sanhi mo, kaya dapat mong lutisin ang bagay na ito. Dapat mong malaman ang mga kahihinatnan kung hindi mo ito malutas. Ang mga kamay ni Wang Chen, na may hawak na itim na dagger, ay bahagyang nanginginig nang marinig ang mga salita ni Huang Quanzunzi. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang katawan sa kanya habang ang isang mabangis na ngiti ay sumilay sa kanyang mukha. Guro, mangyaring makatiyak na hahayaan ng disipulong ito ang taong ito, na nagpahiya sa ating Yellow Spring Pavilion, na magbayad ng halaga. Si Huang Quanzunzi ay dahan-dahang sumandal sa sandalan at marahang tumango. Sina Jian Zunjie at Feng Zunzi sa gilid ay bahagyang nagkunot ang kanilang mga kilay nang makita nila ito. Ang kanilang mga tingin ay tumingin kay Xiaoyan sa arena na may kakaibang ekspresyon. Gayunpaman, wala silang sinabi. Kung magpapatuloy sila sa paglalagay ng mga hadlang, malamang na ang matandang lalaking ito na si Huang Quan ay sesabog ngayon. Ang mga katunggali na naruroon ay automatikong umatras sa gilid nang marinig nila ang mga salita ni Lei Zunzi. Agad na tumitig ang kanilang mga mata kay Xiaoyan sa arena. Ang taong ito ay naglakasloob na tanggapin ang hamon ni Wang Chen. Hindi nila alam kung baliw ba siya o may kumpiyansa siya. Ang mga kilay ni Feng Qing'er ay patayo habang pinag-aaralan niya ang figure ni Xiaoyan. Hinawi ng kanyang mga kamay ang isang hibla ng itim na buhok sa harap ng kanyang noo habang ang pagdududa ay sumilay sa kanyang magandang mga mata. Ang pag-usad ng kompetisyon ay tumigil din bilang isang resulta. Gayunpaman, hindi naging magulo ang kapaligiran sa tuktok ng bundok. Sa halip,
mas uminit ang kapaligiran dahil sa maraming hiyawan. Maraming tao ang gustong malaman kung makakapagtiis si Xiaoyan sa ilalim ng mga kamay ni Wang Chen. Siyempre, hindi nito ibinubukod ang kanilang saloobin na gustong makarinig ng iba pang hindi kapanipaniwalang eksena. Sabik na pinagsalikop ni Lin Yan ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan si Xiaoyan, na dahan-daang naglalakad papunta sa arena. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang ang kanyang puso. Malabo niyang naramdaman na ang aura ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, si Wang Chen ay isang tao sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Bukod dito, nabalitaan na ang taong ito ay may lakas na kayang lumaban sa isang elite na Dao Zhang. Ang bagay na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala ay na si Wang Chen ay isang masamang tao. Sa tuwing nakikipag-away siya sa isang tao, siguradong mapilayan ang kabilang partido kahit na hindi siya mamatay. Malamang na nasa delikadong posisyon si Xiaoyan kapag nakikipaglaban sa kanya. Kalokohan, kung ang taong ito ay maglakas loob na saktan si Xiaoyan, ang matandang ito ay hindi siya papakawalan ng madali kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang buhay kong ito. Marahas na itinikom ni Lin Yan ang kanyang mga ngipin. Isang matinding kislap din ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya ay isang taong lubos na nagpahalaga sa pagkakaibigan, at nagkaroon siya ng malalim na relasyon kay Xiaoyan. Kung may mangyari man sa kanya, siguradong hindi lang siya uupo sa tabi. Tumingin si Wang Chen kay Xiaoyan, na dahan-daang naglalakad, na may isang pares ng madilim na mga mata. Sa wakas ay huminto si Xiaoyan sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Ang mga dagger sa mga kamay ni Wang Chen ay mabilis na pinaikot bago niya kinuyam ang kanilang mga hita. Ang mga punyal ay maso na ring huminto sa kanyang mga kamay. Kung aaminin mo ang iyong pagkatalo ngayon at yumuko ng 3 beses, mapahihintulutan kitang mawala sa Lightning Mountain. Napatingin si Wang Chen kay Xiaoyan at tumawa sa isang makapal na boses. Ngumiti lang si Xiaoyan sa mukha ng masasamang si Wang Chen. Kinuyam niya ang kanyang kamao at agad na iniangat ni Dao Qi ang kanyang katawan. Mabilis itong nakalap sa kanyang palad at nabuo ang isang Jade Green Energy Ruler. Masyadong kitang-kita ang Heavy Zuan Ruler. Kung ilalabas niya ito dito, makikilala agad siya. Sa kabilang banda, ang malaking ruler na ito na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ay lumitaw na malabo, at ito rin ay mukhang isang malawak na espada. Ang masasamang ngiti sa mukha ni Wang Chen ay hindi sinasadyang naging mas siksik nang makita niyang hindi pinansin ni Xiaoyan ang kanyang mga salita. Mabilis na tumaas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Brat, hahayaan kitang pagsisihan ang pagkakasala sa Yellow Spring Pavilion. Kakarinig pa lang ng masasamang boses ng manginig ang katawan ni Wang Chen. Nag-transform siya sa isang itim na bahaghari. Sa loob ng isang hininga, lumitaw siya sa likod ni Xiaoyan. Ang mga punyal sa kanyang mga kamay ay gumagalaw sa paraang parang kidlat. Tinusok nila ang 2 malalang batik, ang leeg at likod ng kanyang puso. Klang! Klang! Maaaring mabilis si Wang Chen, ngunit hindi pa dumapo ang mga dagger sa katawan ni Xiaoyan nang ang Jade Green na Energy Ruler ay naglabas ng sura na tunog. Lumitaw ito sa likod niya. Pagkatapos nito, madali niyang hinaranggan ang pag-atake ng punyal. Ang mukha ni Wang Chen ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago matapos ang kanyang unang pag-atake ay mapatunayang walang saysay. Ang kulay itim na Dao Qi, na naglalaman ng matinding lamig, ay nananatili sa ibabaw ng kanyang punyal na parang makamandag na ahas. Nag-transform sila sa 2 napakalaking itim na sawa na lumampas sa malaking energy ruler at marahas na tumusok sa ulo ni Xiaoyan. Bang! Bang! Kaka-charge lang ng malaking energy python ng isang kamao na gawa sa hangin, na may dalang malalim na sonic boom, ay dumapo sa kanila, na nabasag sila sa proseso. Matapos basagin ang malalaking energy python, naglabas ng shua ang energy ruler sa kamay ni Xiaoyan. May dala itong sonic boom habang marahas itong pinapaypayan. Pinilit ng malakas na hangin na bumalik si Wang Chen. Ganon-ganon lang. Baka sa mukha ni Xiaoyan ang isang ngiti habang ay nalalayan niya ang mabigat na ruler sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, ang kanyang kalmadong boses ay naging dahilan lamang upang maging mas mabangis ang mga mata ni Wang Chen. Ito ay isang warm-up lamang. Hindi na kailangang magsalita ng mayabang.
Dinilaan ng matangkad na pulang dila ni Wang Chen ang isang punyal. Ang malaitim na tinta na Daochi ay lumabas sa kanyang katawan na parang isang napakalaking haligi ng tinta ang bumaril patungo sa langit. Ang lakas ng Daochi na ito ay higit pa sa isang ordinaryong tao sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Sa sandaling ito, ang aura lamang ni Wang Chen ay maaaring ituring na isang quasi-elite na Dao Zhang. Bagamat mayroon pa ring napakalaking agwat sa isang tunay na piling tao na Dao Zhang, sa huli ay mas malakas ito kaysa sa ilang eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Maraming mga tandang ang lumabas mula sa labas ng arena nang maramdaman nila ang makapangyarihang aura ni Wang Chen, ang ilan ay naglalaman ng inggit. Ang kasalukuyang Wang Chen ay nakagawa na ng kalahating hakbang sa klase ng Dao Zhang. Kalahati ng napakalaking agwat sa pagitan ng Dao Huang at Dao Zhang ay nalampasan na ni Wang Chen. Ang natitirang kalahati ay sandali lamang. Ang mga mukha ni Feng Qing'er, Mu Qingluan, at Tang Ying sa arena ay hindi nagpahayag ng anumang pagkagulat. Lahat sila ay nababad sa Heaven Mountain Blood Pool. At alam na sila ay nakakuha ng malaking benepisyo mula dito. Sa loob ng inaasahan na itong si Wang Chen ay nakagawa rin ng kalahating hakbang sa klase ng Dao Zhang. Quasi Dao Zhang ha. Ungol ni Xiaoyan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin ang kanyang tingin sa makapangyarihang Daochi na nananatili sa paligid ni Wang Chen na parang ipo-ipo. Nang makipagpalitan siya ng suntok sa taong ito sa Heaven Eye Mountain Range, malinaw na siya ay nasa tuktok ng klase ng Dao Huang. Malamang na ang tulong ng Heaven Mountain Blood Pool ang nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng ganoong tagumpay. Ang kasalukuyang nawala mo na ang iyong huling pagkakataon na magpakita ng panghihinayang. Ang mukha ni Wang Chen ay natatakpan ng bangis. Lumilitaw na ito ay bahagyang nabaluktot, na naging sanhi upang magmukhang lubhang nakakatakot. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Ang taong ito ay talagang medyo mahirap pakitunguhan. Kung magpapatuloy ito, walang masasabi kung gaano siya katagal mabubuhol. Bukod dito, maaaring may makakita sa isang bagay sa panahong ito. Kaya naman, pinakamabuting tapusin na niya ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Nang nakapagdesisyon na si Xiaoyan, si Wang Chen, na ang aura ay umabot na sa tuktok, ay nagpakita ng mas mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Gumalaw ang kanyang katawan at ang matinding corrosive strength sa ibabaw ng kanyang katawan ay nagdulot ng mahabang gali na lumitaw sa lupa. Bone Corroding Round Dagger Dance. Ang bilis ni Wang Chen ay mas mabilis din kumpara sa dati. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan. Ang dalawang punyal sa kanyang mga kamay ay napalitan ng hindi mabilang na bilang ng mga itim na kumikinang na nagdulot pa ng maraming galos na lumitaw sa hangin. Ang anggulo ng sayaw ng mga dagger ay lubhang kakaiba. Sila ay karaniwang tumagos sa paligid ng Xiaoyan. Ang mga itim na kumikinang na iyon ay naglalaman pa ng mga alon ng lamig na bomb alot sa kanyang puso. Namuo ang mga mata ni Xiaoyan. Ang Wang Chen na ito ay tiyak na gumagamit ng isang uri ng mataas na klase ng Dao skill. Bukod dito, malamang na medyo mataas ang antas nito. Ang Yellow Spring Pavilion na ito ay talagang tumyupad sa reputasyon nito bilang isa sa 4 na pavilion na magkakasamang nabubuhay. 6-joint body flowing ruler. Gumalaw din ang mabigat na ruler sa kamay ni Xiaoyan ayon sa ninanais ng kanyang puso sa sandaling ito, mabilis na bumubuo ng maraming anino ng ruler. Nagbuo ito ng isang makakapal na ruler web na ganap na nakabalot sa katawan ni Xiaoyan. Klang klang klang. Ang itim na liwanag na nagmumula sa lahat ng direksyon ay bumuhos sa web ng ruler habang ang isang malinaw na tunog ay patuloy na pumutok. Sa bawat oras na lumilitaw ang isang malinaw na tunog, isang napakalaking ripple ng enerhiya ang mabilis na lalabas, na bumubuo ng maraming sapot ng gagamba na parang mga bitek sa matigas na silverwood arena. Agad na bumungad sa paligid ang mga bulalas habang pinagmamasdan ng lahat ang nakakasilaw na palitan sa larangan ng digmaan. Walang inaasahan na makakalaban ni Xiaoyan ng pantay-pantay kay Wang Chen kapag nailabas na niya ang kanyang Daochi sa tuktok nito. Sa sandaling ito, sino man, gaano man sila katanga, ay masasabi na ang pagpili ni Xiaoyan na sumang-ayon sa laban ay hindi isang walang ingat na kilos. Sa halip, talagang taglay niya ang kakayahan at kwalipikasyon na makipaglaban sa kabilang partido. Sa VIP seats, nabawasan ang ngiti sa mukha ni Huang Quanzunzi. Sa huli,
ito ay ganap na nagbago sa isang madilim na ekspresyon. Mula sa kanyang sentido, ang lakas ni Xiaoyan ay patuloy na umaakyat. Sa loob ng maikling paghinga, nilapitan na nito si Wang Chen. At saka, umaakyat pa. Si Feng Zunzi, Lei Zunzi, Jian Zunzi, at ang iba ay unti-unting nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay agad na nahulog sa malalim na pag-iisip. Itinago nga ng taong ito ang kanyang aktwal na lakas. Kung ito ang kaso, tila ang nasa problema ay magiging Wang Chen. Isang bahagyang arko ang kusang pumulupot sa mga mukha ni na Feng Zunzi at Jian Zunzi nang maisip nila ito. Habang ang dalawang ito ay nagagalak, ang mga hindi inaasahang pagbabago ay patuloy na lumitaw sa arena. Makikita ng isang tao ang mga anino ng ruler, na bumabalot sa katawan ni Xiaoyan, na biglang naglaho. Ang isang malakas na aura na mas malakas kaysa kay Wang Chen ay agad na lumitaw tulad ng isang taluktok ng bundok na tumaas mula sa kapatagan, na umaakyat sa langit habang ginagawa ito. Ang maringal na Dao Qi ay madaling nakalusot sa blade web na nabuo ng punyal ni Wang Chen. Sa isang kislap ng ruler, isang hindi pangkaraniwang apoy ang mabilis na natipon sa dulo ng ruler. Six-joint body flow ang ruler, six-joint fire. Battle through the heavens. Kabanata 1023. Six-joint flame. Ang six-joint body flow ang ruler ay nahahati sa tatlong antas, splitting fire, body flow ang fire, at six-joint fire. Ang pagkakaiba sa lakas ng tatlong antas na ito ay napakahusay din. Gayunpaman, si Xiaoyan ay bihirang gumamit ng six-joint body flow ang ruler's attacking technique mula nang gawin ang kasanayang ito dahil ang bagay na higit niyang pinahahalagahan ay ang defensive na kakayahan ng six-joint body flow ang ruler. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang six-joint body flow ang ruler ay hindi nagtataglay ng anumang iba pang magagandang puntos. Para maabot nito ang D-class middle level, natural na magiging mas malakas ang opens iba ng six-joint body ruler kaysa sa flame-splitting tsunami kung gagamitin ito ng maayos. Gayunpaman, maaaring gamitin ni Xiaoyan ng nakaraan ang splitting fire dahil sa mga limitasyon ng kanyang kakayahan. Kailangan niyang pilitin ang sarili kung gagamitin niya ang body flow ang fire. Ang six-joint fire ay mas malayo. Gayunpaman, ang kanyang pambihirang tagumpay sa klase ng Daozang sa pagkakataong ito ay nagbigay daan sa lahat ng kanyang kakayahan na lumukso ng magdamag. Nakalakad na rin siya sa antas ng six-joint fire nitong six-joint body flow ang ruler. Isa ito sa iba't ibang benepisyo na naidulot ng pagsulong sa klase ng Daozang. Ang Daozang at Daowang ay dalawang ganap na magkaibang antas. Maliban kung ang isang tao sa tuktok ng klase ng Daowang ay nagtataglay ng ilang tunay na malalakas na trump card, kapag sinusubukang tumalon sa mga klase upang hamanin ang isang piling Daozang, ang pagtatapos ng isa ay tiyak na magiging lubhang miserable. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat ng dalawa. Ito rin ang unang pagkakataon na ginamit ni Xiaoyan ang six-joint fire ng six-joint body flow ang ruler mula nang pumasok si Xiaoyan sa klase ng Daozang. Bagamat nahihirapan siyang hulaan ang lakas nito, alam niyang tiyak na mas malakas ito kaysa kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para palabasin ang flame-splitting tsunami. Isang kakaibang apoy na tila may bird kayumanggi ang malumanay na dam-aikit sa ibabaw ng ruler. Ang apoy na ito ay hindi isang tunay na apoy. Sa halip, ito ay isang kakaibang apoy na lumitaw ng ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay nakompress sa isang punto na mahirap isipin. Siyempre, hindi ito mahigpit na maituturing na apoy. Sa pinakadulo, maaari itong ituring na isang alternatibo ng nakakompress na Dao Qi. Mapalad na nakarating na siya sa klase ng Daozang. Kung hindi, sa kanyang dating lakas ng isang Daowang, tiyak na imposible para sa kanya na i-compress si Dao Qi sa ganoong sukat. Ang Maybird kayumangging apoy ay dam-aikit sa dulo ng ruler, lumilitaw na para bang ito ay makakalat sa isang suntok. Gayunpaman, ang hindi kapansin-pansing apoy na ito ang pamunit ng isang itim na linya sa hangin na parang walang kapantay na matalim na talam ng ay-ugoy ito sa hangin ng ruler. Walang sonic boom o iba pang hindi pangkaraniwang kababalaghan ng aiswang ang ruler. Isang uri lang ng patay na katahimikan tulad niyan bago ang pagsabog ng bulkan. Gayunpaman, ang banayad na pagindayog na ito ng ruler ang naging dahilan upang magbago ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon, na may ilang kaalaman.
Si Tang Ying, Mu Qingluan, at maging si Feng Qing'er ay nagpahayag ng kataimtayman sa kanilang mga mata. Napuno ng hindi paniniwala at gulat ang kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Xiaoyan. Ang taong ito ay talagang isang piling tao na Daozang. Bagamat bahagyang binago ni Xiaoyan ang kanyang hitsura, mukhang bata pa rin siya. Kaya naman, nang makita ni Tang Ying at ng iba pa na ang aura na kumakalat mula sa kanyang katawan ay talagang umabot na sa klase ng Daozang, isang malakas na bagyo ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi ito kumalma kahit matagal na panahon. Ang taong ito, nagdikit ang kilay ni Feng Qing'er. Ang kanyang magagandang mata ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Nang tuluyang pumutok ang kanyang aura kanina, mas lalong tumindi ang kakaibang pamilyar na pakiramdam na naramdaman niya kanina. Malinaw niyang batid na ang ganitong uri ng hindi kilalang pakiramdam ay hindi basta-basta lilito. Bukod dito, ang kanyang persepsyon ay mas malakas din kaysa sa isang ordinaryong tao. Siyempre, kumpara sa grupo ni Tang Ying, ang mas nabigla dito ay ang dagat ng mga tao sa stadium. Sa simula, walang sino man ang nagtiwala sa pagiging panalo ni Xiaoyan. Ngayon, gayunpaman, ang aura na sumabog na parang bulkan mula sa katawan ni Xiaoyan ay tunay na lumampas sa aura ni Wang Chen. Si Wang Chen ay isang quasi-Daozang. Saang antas na ba si Xiaoyan, na nalampasan siya? Dalawang salita lang ang sumagot sa tanong na iyon, Daozang. Sa pagkawala ng quasi na salita sa harapan, ang agwat sa pagitan nila ay parang langit at lupa. Ang taong ito, talagang nakarating na sa klase ng Daozang. Nakatitig din si Lin Yan sa gilid ng arena sa likod ni Xiaoyan na may pagtataka na tingin. Noong umalis siya sa Jiama Empire noon, malinaw niyang naalala na si Xiaoyan ay nasa tuktok lamang ng klase ng Dawang. Ngayon, gayunpaman, siya ay aktwal na tumalon sa isang Daozang pagkakaroon pagkatapos lamang ng ilang maikling taon. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay hindi masyadong nakakatakot. Dapat malaman na naabot na niya ang antas ng isang 4-star Dawang, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas lamang ng labis dahil hindi niya sinasadyang nakakuha ng mana mula sa isang ninuno. Gayunpaman, ang bilis na ipinagmamalaki niya ay tila hindi karapat-dapat na banggitin kumpara kay Xiaoyan. Bagamat hinangaan ni Lin Yan si Xiaoyan, ang kanyang pinakamataas na pagtatansya ng kanyang lakas noong sila ay muling nagkita ay ang pinakakapantay ng kay Wang Chen. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang makakarating si Xiaoyan sa klase ng Daozang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naglakas loob si Xiaoyan na tanggapin sa publiko ang hamon ni Wang Chen. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ilan sa mga nakababatang henerasyon ang kanyang kapareha. Maging si Wang Chen ay nasa quasi-Daozang level lamang sa kabila ng pagkakaroon ng suporta ng isang dakilang nilalang tulad ng Yellow Spring Pavilion. Ang ekspresyon ni Huang Quanzunzi sa mga VIP seat ay naging kakaibang madilim at malamig sa sandaling ito. Ang kanyang titig na masama ay tumitig kay Xiaoyan. Nagkamali talaga siya sa pagkakataong ito. Siyempre, hindi lang siya ang nagkamali. Si Lei Zunzi, Feng Zunje, at Jian Zunzi sa gilid ay nagpakita rin ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Ilang sandali pa, isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa kanilang mga mata. Bagamat ang isang Daozang ay hindi karapat-dapat na magdulot sa kanila na kumilos sa ganitong paraan, ang edad nitong Daozang ay mahigit 20 pa lamang. Sa pamamagitan ng kakayahang maabot ang ganoong antas sa murang edad, ang taong ito ay maaaring may malahalimaw na talento o isang napakahusay na background na sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Mukhang hindi simple ang taong ito. Walang kapantay si Wang Chen sa kanya. Hinimas-himas ni Jian Zunzi ang kanyang balbas habang dahan-dahang nagsasalita. Nanlamig ang mga mata ni Huang Quanzunzi nang marinig niya ang mga salita ni Jian Zunzi. Sumagot siya sa malamig at madilim na boses. Hindi pa tapos. Ang random na paghula sa kahihinatnan ay mapapahiya lamang ang iyong sarili. Napakunot ang sulok ng bibig ni Jian Zunzi. Tumingin ang kanyang mga mata sa arena at malamig na tumawa. Gusto kong makita kung sino ang mapapahiya sa huli. Sa panahon ng palitan ng mga salita sa pagitan ng dalawa, ang sitwasyon sa loob ng arena ay naging hindi pangkaraniwang mapanganib sa isang segundo. Ang bangis sa mukha ni Wang Chen ay naging mas tumigas sa harap ng silent ruler attack ni Xiaoyan.
Ang isang makapal na pakiramdam ng panganib ay malabo na kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaakyat sa bawat sulok ng kanyang katawan gaya ng ginawa nito. Paano ito posible? Paano magiging Dao Zhang ang brat na ito? Nagngangalit si Wang Chen. Nakalanghap siya ng malalim na hangin habang ang kanyang mga mata ay mabilis na naging pulang-pula. Isang kabaliwan ang lumabas sa kanyang puso. Malinaw na alam niya kung anong uri ng parusa ang naghihintay sa kanya sa sandaling bumalik siya sakaling matalo siya sa mga kamay ni Xiaoyan. Sa sandaling naisip niya ito, tumindi ang kabaliwan sa puso ni Wang Chen. Sa huli, isang dagandong na parang hayop ang lumabas sa kanyang lalamunan. Kasunod ng paglabas ng dagandong na ito, ang maliliit na daluyan ng dugo sa balat ni Wang Chen ay biglang naghiwalay. Sa isang iglap, napuno siya ng dugo. Yellow Spring Blood Skill. Sa ilalim ng nakakabaliw na dagandong ni Wang Chen, ang kanyang aura ay tumaas na parang apoy sa isang iglap. Kasunod ng pagtaas ng lakas ng kanyang aura, naging dark black ang kulay ng magkabilang mata niya. Ang maitim na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon, kumalat. Nakatingin mula sa malayo, siya ay lumitaw na parang isang mabangis na sinaunang hayop, na naglalabas ng mabangis na kabangisan. Ang grupo ni Tang Ying ay hindi sinasadyang lumanghap ng malamig na hangin nang makita nila ang hitsura ni Wang Chen. Ginamit pa ng taong ito ang Yellow Spring Blood Skill. Nakakabaliw. Ang madilim na itim na enerhiya ay nananatili sa katawan ni Wang Chen. Ang kanyang maringal na lakas ay nagdulot ng kahit na kalawakan sa alon. Isang kabangisan ang bumungad sa kanyang mga mata nang bigla niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ang maitim na enerhiya ay pinagsama-sama sa paraang parang kidlat. Ang maitim na enerhiya ay mabilis na naipon habang kumalat ang makapal na amoy ng bangkay mula sa kanang kamay ni Wang Chen. Kaagad, ang kanyang buong braso ay naging kasing itim ng tinta. Yellow Spring Rotten Corpse Arm. Ang maitim na braso ay biglang bumaril sa mahinang dagandong. Isang bitek ang nabuo sa hangin nang tumama ang itim na braso. Ang matigas na arena na pilak na kahoy ay tila nakatagpo ng kanyang kalaban dahil mabilis itong nawala ang ningning. Kaagad, ito ay parang lantang kahoy, naninilaw at bulok. Ito ang Yellow Spring Rotten Corpse Arm. Iyan ang napakalakas na Dao skill ng Yellow Spring Pavilion. Maraming nagtatakang sigaw ang agad na umalangaw-ngaw sa labas ng arena nang makita ng lahat ang itim na braso ni Wang Chen. Maliwanag, medyo kilala ang Dao skill na ito. Ang mga bulalas sa labas ng arena ay tumunog nang ang bumabagsak na figure ng ruler ay sa wakas ay may bitbit na Maybird kayumangging apoy na biglang bumagsak. Pagkatapos nito, bigla itong bumangga sa isang itim na braso. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay naangat sa isang nagyayelong arko sa sandaling nangyari ang banggaan. Ang isang tipak ng glazed lotus core flame ay tahimik na dumaan sa katawan ng ruler bago tuluyang nabaril. Bang! Ang biglaang banggaan ay nagdulot ng isang pumupukaw ng kaluluwa na pagsabog. Isang walang kapantay na energy ripple ang kumalat mula sa punto kung saan nagugnayan ang dalawa. Ito ay tangayan na parang bagyo, at ang pilak na kahoy na arena ay agad na nauwi bilang isang malaking hukay. Ang mga makapal na linya sa braso ay mabilis na kumalat na parang sapot ng gagamba. Sa loob ng isang kisap mata, nasakop nila ang kalahati ng arena habang ang mga kahoy na pira-piraso ay lumipad kung saan-saan. Pilak kulay na mga piraso ng kahoy na bumaril sa napakabilis na parang isang bagyo. Isang pilak na liwanag ang kumikislap nang tumama ang sikat ng araw, na naging dahilan upang makita itong napakaganda. Shi. Ang buhawi na nabuo lamang mula sa mga piraso ng kahoy na kulay pilak nang biglang bumaril ang isang figure palayo dito. Agad itong bumangga ng malakas sa arena. Pagkatapos nito, napunit ito at nakabuo ng isang malaking kanal sa arena, isa na halos 100 metro ang haba. Tahimik ang buong stadium. Hindi mabilang na mga tingin ang mapurol habang tinitingnan nila ang maitim na figure na nakapasok sa pilak na kahoy. Grog. Nahirapan si Wang Chen na umakyat. Gayunpaman, isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Ang maniobra na sana niya ang kanyang Dao Chi nang ang mga alon ng nakakapangangilabot na sakit ay nalipat mula sa loob ng kanyang katawan. Nagmamadali siyang tumingin sa kanyang sarili,
At nakita niya ang isang maliit na butil ng napakainit na jade green na apoy na naglalabas ng mataas na temperatura sa loob ng kanyang katawan, ligaw na sinisira ito. Ito ba? Agad na nanliit ang mga mata ni Wang Chen nang maramdaman niya itong tipak ng jade green na apoy. Unti-unting naglaho ang bagyong nilikha mula sa pilak na kahoy. Unti-unting lumitaw ang figure ni Xiaoyan sa loob nito. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay sumulyap kay Wang Chen, na may natitirang hininga. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Quanzunzi, na may nakakatakot na malungkot na ekspresyon. Mabuti, brat, talagang nasurpresa mo itong kagalang-galang na ito. Dahan-daang tumayo si Huang Quanzunzi. Ang kanyang boses ay nagpahayag ng pagpatay na layunin at galit, na sinusubukan niyang sugpuin ang lahat. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Huang Quanzunzi at sinabing, "Natupad ko na ang kasunduan." Paalam. Tumalikod si Xiaoyan at naglakad papunta sa gilid ng stadium pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Ubo. Teka. Nang tumalikod na si Xiaoyan at humakbang ng isang dosenang hakbang, isang umuubo na boses na naglalaman ng isang malakas na tawa ang ipinadala. Itinigil ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak at inikat ang kanyang ulo. Nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Wang Chen, na hirap na umaakyat mula sa lupa. Malamig ang boses ni Xiaoyan habang sinasabi niya. Gusto mo pa bang magpatuloy? Ubo. Dumura si Wang Chen ng isang subo ng dugo. Ang mabangis na ngiti sa kanyang mukha ay lumitaw na kakaibang nakakatakot kapag may halong sariwang dugo. Talagang hindi ko inasahan na maa-advance ka sa klase ng Daozang sa loob ng 3 maikling buwan. Mukhang napakinabangan mo ang Heaven Mountain Blood Pool. Hindi ka ba sumasang-ayon, Xiaoyan? Battle Through the Heavens. Kabanata 1024. Nabunyag ang pagkakakilanlan. Dahil sa mabangis na tawa ni Wang Chen, natigilan ang lahat ng naruroon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga tunog ng shua habang ang di mabilang na mga mata ay nagdala ng kaunting kawalang paniwala at huminto kay Xiaoyan, na biglang huminto sa arena. Xiaoyan. Yung Xiaoyan na may sama ng loob sa Wind Lightning Pavilion. Yung Xiaoyan na pilit na sinira ang 9 Heavenly Lightning Prison Formation na inilagay ng 3 dakilang elder ng Wind Lightning Northern Pavilion. Ang nakatakas mula sa mga kamay ni Fei Tian. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa labas ng arena ay agad na natigilan. Walang inaasahan na ang hindi kilalang binata, na tumalo kay Wang Chen, ay talagang si Xiaoyan, na kamakailan lamang ay lumikha ng kaguluhan sa hilagang rehiyon. Bukod dito, ang bagay na talagang nagdulot sa kanila ng matinding kawalang paniwala ay ang taong ito ay talagang naglakas loob na pumunta sa Lightning Mountain sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa Wind Lightning Pavilion. Ay, hindi ba nito inihatid ang kanyang sarili para mahuli? Ang taong ito, si Xiaoyan ba talaga? Baliw ba siya? Ibinuka ni Tang Ying ang kanyang bibig. Ang kanyang malamig na mukha ay nagpakita ng isang natigil ang ekspresyon nang tumingin siya kay Xiaoyan. Ang tanga na ito. Dumating talaga siya. Ang magandang mukha ni Mo Qingluan ay puno ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay maglalakas loob na pumunta sa Lightning Mountain na ito. Siya nga talaga. Hindi katakataka. Sa hindi inaasahan. Umabot sa ganoong lawak ang kanyang tapang. Mukhang wala talaga siyang pakialam sa Wind Lightning Pavilion ko. Ang magagandang mata ni Feng Qing'er ay tumingin kay Xiaoyan habang ang sulok ng kanyang mga labi ay dahan-daang umangat sa isang bahagyang arko. Isang mahinang lamig at kay-abangan ang naruroon. Siya ay palaging tunay na umaasa na magkaroon ng isang exchange sa kanya. Ibabalik niya ang reputasyon ng Wind Lightning Pavilion sa pamamagitan nito. Sa kasamaang palad, wala siyang pagkakataon na gawin ito noong nakaraang pagkakataon. Si Lei Zunje at ang iba pang nasa VIP seat ay natigilan habang pinagmamasdan ang ingay sa buong lugar. Ilang sandali pa, naka-recover na rin sila. Ang isang ngiti sa kanilang mukha ay dahan-dahan ding binawi habang nakatitig kay Xiaoyan sa arena na walang ekspresyon ang mga mukha. Dahan-daang tinapik ng daliri ni Lei Zunze ang armrest. Ang bahagyang tunog ay nagbigay ng sobrang nakaka-pressure na pakiramdam dito. Narinig din ni Lei Zunze ang pangalan ni Xiaoyan.
Ang pag-asa sa lakas ng isang tao upang gawing isang miserableng estado ang Wind Lightning Northern Pavilion ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Fei Tian, siya ba ang Xiaoyan? Ang mga mata ni Lei Zunzi ay nagpakita ng isang kidlat na kumikislap na malabo nang ibinaling niya ang kanyang ulo kay Fei Tian sa gilid at walang pakialam na nagtanong. Ang siksik na mukhang Huang Quan Zunzi ay tuwang-tuwa na tumawa sa kanyang puso habang malinaw na nararamdaman niya ang galit na nakatago sa boses ni Lei Zunji. Pinaliit niya ang kanyang katawan pabalik. Hindi inaasahan na ang taong ito ay ang Xiaoyan na nagdulot ng kaguluhan kamakailan. Kaya, ang bagay ngayon ay magiging medyo masaya. Parehong nagulat si Feng Zunzi at Jian Zunzi sa gilid dahil dito. Medyo kakaiba ang kanilang mga titig habang pinagmamasdan nila si Xiaoyan. Gayunpaman, wala silang sinabi. Problema ito ng Wind Lightning Pavilion, at hindi nararapat na sabihin nila ang anuman. Ang nakapilak na si Fei Tian ay nagmamadaling bumangon nang marinig niya ang mga salita ni Lei Zunzi. Sa sandaling ito, medyo naging pangit ang kanyang mukha. Siya ay napag-alitan na ni Lei Zunzi ng higit sa isang beses dahil sa usapin kay Xiaoyan. Bukod dito, naranasan din niya ang pangungutya ng dalawang iba pa sa tabi niya. Ito ay hindi inaasahan na ang usapin, na pansamantalang isinantabi ngayon, ay muling inilabas. Naikuyom ni Fei Tian ang kanyang kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Siya ay humakbang pasulong at ang kanyang masamang mga mata ay bumaling kay Xiaoyan sa arena habang malamig niyang sinabi. Brat, tanggalin mo ang bagay sa iyong mukha. Lumipat ang mga tingin sa buong lugar kasabay ng boses. Nagtipon silang lahat kay Xiaoyan. Alam ng karamihan sa mga taong naruroon na mayroong alitan sa pagitan ng Wind Lightning Pavilion at Xiaoyan. Kung makumpirma ang pagkakakilanlan ni Xiaoyan, malamang na malas ang batang ito ngayon. Kahit gaano pa siya kalakas, tiyak na hindi niya matagumpay na makakatakas ng buhay sa gitna ng napapaligiran ng napakaraming eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion. Ang mga mata ni Xiaoyan ay naging bahagyang madilim at solemne sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Wang Chen. Ito ay malamang dahil sa Heavenly Flame. Noong nagpalitan sila ng suntok noon, alam ni Wang Chen na ang Heavenly Flame ni Xiaoyan ay may nakakapigil na epekto sa kanyang Dao Qi. Natural, malalim ang impresyon niya rito. Malamig ang mga mata ni Xiaoyan habang nilalampaso nila si Wang Chen, na nakangiti sa mabangis na paraan. Kaagad, isang katawan ang nagmamadaling lumapit. Hinawakan ni Lin Yan ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan na may tame-time na mukha. Sa wakas ay nagtanong siya sa malalim na boses. Gusto mo bang sumugod? Bahagyang umiling si Xiaoyan. Dahil sa lakas nilang dalawa, malamang na napakababa ng tsansa nilang matagumpay na makatakas kung pilit nilang sinubukang kumawala. Ipaubaya mo na lang sa akin. Kinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Agad siyang tumawa sa malamig na boses habang hawak ng kamay niya ang mukha niya. Isang bagay na gawa sa balat ang nahulog mula rito, na nagpapakita ng orihinal na mukha ni Xiaoyan. Dahil hindi na niya nagawang itago, natural na hindi na kailangan pang itago ang kanyang mukha. Bakit? Pavilion Chief Fei Tian, may balak ka bang salakayin ulit ako ngayon? Naging madilim at malamig ang mukha ni Fei Tian nang makita niya ang mukha ni Xiaoyan, na malalim na nakatatak sa kanyang alaala. Ang kanyang lalamunan ay nagbuga ng isang galit na tawa habang ang kanyang katawan ay gumagalaw. Isang kulog ang umalangaw-ngaw sa lugar at biglang nawala ang kanyang figure. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niyang nawala ang katawan ni Fei Tian. Pinabalik niya si Lin Yan na may palad habang kumikislap ang kidlat sa kanyang mga paa. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Nanginig lang ang katawan ni Xiaoyan nang lumitaw si Fei Tian sa likod niya sa paraang parang multo. Ang kanyang kuko, na natatakpan ng kidlat, ay marahas na tumagos sa dibdib ni Xiaoyan. Gayunpaman, nakakalungkot na wala ni Katie Ting na dami ng sariwang dugo ang lumitaw. After image. Nanginginig ang kamay ni Fei Tian at nabasag ang after image. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang mga mata ay malamig na dumapo kay Xiaoyan na nakabitin sa isang lugar ilang dosenang metro sa ibabaw ng lupa. Malamig siyang tumawa.
Ilang buwan pa lang simula noong huli kitang nakita, ngunit ang lakas mo ay bumuti. Hindi katakatakang napakayabang mo. Ang Wind Lightning Pavilion ay ganoon lang. Dalubhasa ito sa mga matatanda na nang-aapi sa mga nakababata at ginagamit ang numero na kalamangan nito upang mabuli ang iba. Malamig ang tingin ni Xiaoyan habang nakatitig kay Fei Tian. Ilang sandali pa, bigla siyang nagpakawala ng tawa. Nakataas ang kanyang mga mata habang nakatingin sa walang ekspresyong si Lei Zunzi sa VIP seats. Siya ay nanunuya. Kung talagang nararamdaman ni Lei Zunzi na ang munting sarili na ito ay may malaking pagkagalit sa Wind Lightning Pavilion, bakit hindi ka kumilos ng personal? Sa lakas ng iyong Daozun, ang munting ito ay tiyak na hindi makakaligtas sa isang palitan mula sa iyo. Bakit kailangan mong gawin itong napakahirap? Ang mga salita ni Xiaoyan ay agad na pumukaw ng kaguluhan sa stadium. Napakaraming tao ang nagtaka kung nontog ba ang ulo ni Xiaoyan sa isang bagay. Siya ay naglakas loob na pukawin si Lei Zunje sa oras na ito. Gayunpaman, ang ilan sa mga mas matalinong individual ay naglabas ng tahimik na papuri sa kanilang mga puso pagkatapos na masindak. Anong uri ng katayuan mayroon si Lei Zunzi? Isang piling Daozun, isang pag-iral na parang higanti sa rehiyon ng Central Plains. Malaki ang agwat ng kanyang katayuan kay Xiaoyan na mahirap sukatin. Ito ang kaso hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng reputasyon o kakayahan. Matapos sabihin ni Xiaoyan ang mga salitang iyon, hindi maglalakas loob si Lei Zunzi na personal na salakayin si Xiaoyan ngayon maliban kung nais niyang makuha ang reputasyon ng pang-aapi sa isang mas bata dahil lang sa mas matanda siya. Sa madaling salita, ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay nakatulong na maputol ang isang tunay na mapanganib na dagandong. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maliban sa pagharap sa isang elite na S-Daozun, magkakaroon pa rin siya ng kakayahang tumakas kahit na laban sa isang eksperto tulad ni Fei Tian. Tuso talaga ang batang ito. Mahina na tumawa si Jian Zunzi bago tumingin kay Lei Zunzi sa gilid, na nanatiling walang ekspresyon. Hindi na kailangang paglaruan ang mga trick na ito sa harap ng kagalang-galang na ito. Hindi na kailangang kumilos ang kagalang-galang na sarili na ito upang mahuli ka. Walang pakialam ang tingin ni Lei Zunzi kay Xiaoyan. May kaunting ripple sa kanyang boses. Kapag ang isang elder tulad ng Northern Pavilion ang nangunguna sa pag-arte, natural na hindi na kailangang kumilos si Lei Zunzi. Sa anumang kaso, ang mga bagay na ito ay isang bagay na karaniwang ginagawa ng Wind Lightning Pavilion. At saka, kung mabaygo ang Northern Pavilion Chief, nandyan pa rin ang Western Pavilion Chief at Southern Pavilion Chief. Tumawa si Xiaoyan. Ha. Brat, hindi na kailangang magsalita ng ganyang matinik na salita. Ang kanluran at timog na pavilion ay hindi makialam sa usapin ng hilagang pavilion. Tumawa ng malakas ang isang malaking lalaki na mukhang kulog mula sa upuan ng VIP. Siya ang pinuno ng pavilion ng Western Pavilion. Bahagyang kumunat ang noo ni Fei Tian nang marinig niya ang tawa na ito. Ang katayuan sa pagitan nila Xiaoyan ay talagang ibang-iba. Noon, wala siyang choice kundi ang umatake. Hindi inaasahan na nakatakas pa rin si Xiaoyan. Naging dahilan ito upang mawalan siya ng magandang mukha. Dahil dito ay hindi niya napigilan ang sarili, at naglunsad ng pag-atake nang makita niya si Xiaoyan. Gayunpaman, nahirapan siyang gumawa ng desisyon kung ano ang dapat niyang gawin sa sandaling mabawi niya ang kanyang pangangatuwiran. Kung talagang kikilos siya ng hindi ginawa ng iba, tiyak na mapupunta siya sa isang reputasyon ng pananakot sa mahihina. Ang Wind Lightning Pavilion ay hindi ang Yellow Spring Pavilion. Hindi nito gusto ang ganoong reputasyon. Gayunpaman, kung hindi siya aatake sa sandaling ito, ang iba pang mga eksperto ng parehong henerasyon sa loob ng Wind Lightning Pavilion ay tiyak na hindi gagawa ng inisyatiba upang mamagitan maliban kung si Lei Zunzi ang nagbigay ng utos. Kaya, ang pagpili kung aatake o hindi ay isang sakit ng ulo sa kanya. Saglit na nagpumigla si Fei Tian sa kanyang puso bago ang isang malupit na ekspresyon sa wakas ay sumilay sa kanyang mukha. Ang Xiaoyan na ito ang naging sanhi ng pagkawala ng reputasyon ng kanyang Wind Lightning Northern Pavilion. Tiyak na hindi niya pababayaan si Xiaoyan ngayon. Matapos makapagdesisyon si Fei Tian sa loob ng kanyang puso, isang maringal,
nakakatakot na lakas ang dahan-daang nagising mula sa loob ng kanyang katawan. Sa ilalim ng traksayo ng nakakatakot na aura na ito, ang mga patong ng ulap sa malayong kalangitan ay naglalabas ng dumadagandong na tunog. Kumikislap ang pilak na kidlat sa loob nila habang tumunog ang kulog. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na ang matandang ito ay handa na magkaroon ng masamang reputasyon sa pamamagitan ng pagpipilit sa pag-atake sa kanya. Xiaoyan, tumakbo ka. Mabilis na sumigaw si Lin Yan mula sa loob ng arena. Ang lakas ni Fei Tian ay talagang nakakatakot. Kahit na si Xiaoyan ay umabant na sa klase ng Daozang, ang agwat sa pagitan nila ni Xiaoyan ay talagang napakahirap sukatin. Si Xiaoyan ay karaniwang walang tsansa na manalo kung maglalaban ang dalawa. Bahagyang umiling si Xiaoyan. Ang lugar na ito ay Lightning Mountain, ang punong tanggapan ng Wind Lightning Pavilion. Mas madaling sabihin kaysa gawin pagdating sa pagtakas. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa peligro ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Bukod dito, nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa malayo. Sa wakas, huminto sila sa berdeng damit na si Feng Zunzi, na mukhang napakalaya at madali sa mga VIP seat. Ang taong ito ba ay isang mapagkakatiwalaang tao tulad ng binanggit ng kanyang guro? Natural na hindi ipahayag ni Xiaoyan ang pangalan ni Yao Lao sa publiko. Kaagad, huminga siya ng malalim, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabi sa malalim na boses. Feng Zunzi, nais ng munting sarili na ito na may makita ka. Nagulat si Feng Zunzi nang makita niyang biglang nagsalita si Xiaoyan sa kanya. Agad siyang ngumiti at nagsabi. Munting tao, ang bagay na ito ay nasa pagitan mo at ng Wind Lightning Pavilion, at tila hindi ito nauugnay sa aking kagalang-galang na ito. Hindi kilala ni Feng Zunzi si Xiaoyan. Natural na hindi niya sasaktan ang Wind Lightning Pavilion para kay Xiaoyan matapos siyang makilala sa unang pagkakataon. Ito ang nangyari kahit na si Feng Zunzi ay hindi natatakot sa Wind Lightning Pavilion. Ngumisi si Xiaoyan. Hinubad niya ang sinaunang itim na singsing, na naiwan ni Yao Lao, mula sa kanyang daliri. Pagkatapos nito, inihagis niya ito kay Feng Zunzi. Kung siya nga ay gaya ng inilarawan ni Yao Lao at karapat-dapat sa kanyang lubos na pagtitiwala, ang mga sumunod na aksyon ni Feng Zunzi ay dapat na may patunay. Siyempre, kung ang mga resulta ay iba kaysa sa inaakala ni Xiaoyan, si Xiaoyan pa rin ang mag-aayos ng mga usapin sa hinaharap. Nagtaas ng kilay si Feng Zunzi at tumingin sa maitim na bagay na lumipad. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, hinawakan ni Feng Zunzi ang bagay gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang kamay. Isang hindi pangkaraniwang pamilyar na madilim na itim na singsing ang nakahiga sa loob nito. Ang mahinang ngiti sa mukha ni Feng Zunzi ay unti-unting tumigas nang makita ng kanyang mga mata ang itim na singsing. Kasabay nito, tila tumahimik ang buong stadium. Sa sandaling ito, ang katawan ni Feng Zunzi ay tila naging estatwa. Mapurol ang kanyang mga mata habang matamang nakatitig sa singsing na may malalim na imprint na espiritual. Isang nakakatakot na bagyo ang sumipol at namumuo sa itaas ng kanyang ulo. Bagamat hindi siya nagbitaw ng kahit isang salita, alam ng lahat na si Feng Zunzi ay kasalukuyang nakakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso na hindi niya maitago. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting lumuwag ang katawan ni Feng Zunzi sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang singsing habang nakasandal siya sa kanyang sandalan. Unti-unting pumikit ang magkabilang mata niya at dahan-daang lumabas ang isang malambing na boses na may tonong walang argumento. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ang taong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1025. Pagtanggap sa hamon. Ang sinaunang tinig ay mahinang nananatili sa buong Lightning Mountain. Tila may lakas ng demonyo sa boses na ito. Natahimik ang buong paligid nang tumunog ito. Ang mga ekspresyon sa mukha ng hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nanlamig sa sandaling ito. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan, na nagdadala ng isang ganap na nakakatawang kapuruhan. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa sandaling ito. Gayunpaman, ang bigat ng mga salita ni Feng Zunzi ay napakalinaw sa lugar na ito.
Malamang na halos walang sino man sa kontinenteng ito ng Daochi ang nang-ahas na pagdudahan ang bigat ng isang piling Daozun. Sa gilid ng arena, si Mo Qingluan ay pinalalawak din ang kanyang maliit na bibig habang nakatingin kung saan nakaupo si Feng Zunzi. Napuno ng pagkabigla ang puso niya. Hindi pa niya nakita ang malaya at madaling Feng Zunzi na nagpahayag ng gayong mapagpasyang damdamin sa kabila ng pagsasanay sa ilalim niya sa loob ng maraming taon. Malinaw niyang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang binitiwan ni Feng Zunzi sa sandaling ito. Kung ang bagay na ito ay hindi nalutas ng maayos, malamang na sila ay maging mga kaaway ng Wind Lightning Pavilion. Bagamat ang Falling Star Pavilion ay hindi natatakot sa Wind Lightning Pavilion, ang mga implikasyon ng dalawang malalaking paksayon na ito na pupunta sa digmaan ay talagang medyo nakakatakot. Sa kabila ng ganitong seryosong kahihinatnan, nagsalita si Feng Zunzi ng walang pag-aalinlangan dahil sa isang bagay na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, kahit ang kanyang maliit na ulo ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting selos. Bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi sa kanya ni Xiaoyan sa Heaven Eye Mountain Range. Isang disipulo ng isang matandang kaibigan. Ang nakapikit na kilay ni Mo Qingluan ay naging patayo, at nakaramdam siya ng kaunting pagkawala. Bagamat maraming kaibigan si Feng Zunzi, hindi pa sapat ang kanilang mga relasyon para umabot sa punto kung saan hindi siya nagdalawang isip na maging kaaway ng Wind Lightning Pavilion. Sino lang ang matandang kaibigan na ito? Hindi lang si Mo Qingluan ang may ganoong pag-iisip. Halos lahat ng naroroon, maliban kay Xiaoyan, ay medyo nawala at nabigla. Isang tahimik na kapaligiran ang bumalot sa buong kalangitan. Maging ang umuusok na ulap sa kalangitan ay unti-unting tumahimik sa sandaling ito. Ang kapaligirang ito ay nagpatuloy ng ilang sandali bago si Lei Zunzi sa mga upuan ng VIP ay tuluyang nakabawi ng dahan-dahan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata na naglalaman ng kidlat ay nakalock kay Feng Zunzi habang humihingi sa malalim na boses. Feng Zunzi, ano ang ibig mong sabihin dito? Malamang na naririnig ng lahat ang maliit na sinulid ng galit na nasa boses ni Lei Zunzi. Hihihi. Feng Zunzi, maaari nating pag-usapan ito ng mabuti. Si Jian Zunzi ay natigilan din dahil dito. Hindi rin niya inaasahan na hahakbang si Feng Zunzi. Bukod dito, siya ay namumukod tangi sa paraang walang babalikan. Kumislap ang mga mata ni Huang Quanzunzi. Gayunpaman, hindi siya nagsalita. Sa halip, malamig siyang tumatawa sa kanyang puso. Ipinikit ni Feng Zunzi ang kanyang mga mata sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Sa wakas ay muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang mga emosyon sa loob ay nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala ni isang salita ang nabigkas. Sa halip, diretsyong tumitig ang kanyang paningin sa hangin kung saan nakatayo si Xiaoyan. Paos ang boses niya. Ikaw at siya, ano ang relasyon niyo? Sa pamamagitan ng pagpayag sa isang elite na Daozun na magbunyag ng ganoong emosyonal na pagbabago-bago, masasabi ng sino man na ang bagay na inihagis sa kanya ni Xiaoyan kanina ay may mahalagang kahulugan sa kanya. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan habang nakatingin sa matandang mukha ni Feng Zunzi. Ang lahat ng emosyonal na pagbabago-bago mula kanina ay nagpapahiwatig na ang paningin ni Yao Lao ay napakahusay. Si Xiaoyan ay tuwid na nakatayo sa hangin. Magalang siyang yumuko at itinaas ang kanyang mga kamay kay Feng Zunzi. Ang kanyang boses ay may pagmamalaki. Guro at alagad. Bahagyang tumango si Feng Zunzi. Gumalaw ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ni Xiaoyan. May kabaitan sa titig, na dati niyang tinitingnan kay Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Ito ang sagot na pinakagusto kong marinig. Gayunpaman, kailangan mong bigyan ako ng ebidensya. Napangiti si Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang kamay at itinuro ang fire seal sa kanyang noo. Pagkatapos nito, ang isang maliit na butil ng isang makapal na puting apoy ay mabilis na tumalsik sa dulo ng kanyang daliri. Bone-chilling flame. Nagulat ang mga mata ni Feng Zunzi nang makita niya ang munting siksik at puting apoy. Hindi siya pamilyar sa apoy na ito. Noon, kung wala pa ang apoy na ito noong siya ay nasa kritikal na kalagayan, malamang na ang kasalukuyang Feng Zunzi ay hindi. Natural na alam ni Feng Zunzi ang paglipat ng isang heavenly flame.
Higit pa rito, sa kanyang paningin, malabo niyang nararamdaman ang isang napakahina ngunit pamilyar na pakiramdam na umabot ng malalim sa kanyang kaluluwa mula sa selyo ng apoy sa noo ni Xiaoyan. Kaya naman, naunawaan niya na ang bone-chilling flame na ito ay dapat na isang bagay na kusang inimbak ng kanyang matandang kaibigan sa katawan ni Xiaoyan sa halip na isang bagay na dinaanan niya ng panlilinlang. Bukod dito, ang lahat ng ito ay matibay na ebidensya na maaaring patunayan ang relasyon ni Xiaoyan at Yao Lao. Dahan-daang itinaas ni Feng Zunzi ang kanyang ulo habang humihinga ng hangin. Paos ang boses niya habang sinasabi, "Matanda, pinahirapan mo akong hanapin ka nitong mga taon." Natahimik si Xiaoyan nang marinig niya ang kaunting galit at pagod sa boses ni Feng Zunzi. Tila ang mabuting kaibigan na ito, na binanggit ng guro, ay patuloy na naghahanap ng mga bakas sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Hindi nabubuhay ang isang tao nang walang kabuluhan kung mayroon siyang isang mabuting kaibigan. Bagamat mali ang guro tungkol kay Han Feng noon, at least, pinili niya ang tamang tao bilang mabuting kaibigan. Feng Zunzi. Ikinaway ni Feng Zunzi ang kanyang kamay at mahinang tumawa. Ikaw ay kanyang disipulo. Mangyaring huwag mo akong tawagin sa ganitong paraan. Ang matandang ito ay tinatawag na Feng Xian. Hindi ko nasasabihin ng detalyado ang aking relasyon sa kanya. Kung hindi ka tatutol, maaari mo ring ituring ang matandang ito bilang iyong guro sa hinaharap. Sa katayuan ni Feng Zunzi sa Central Plains, napakaraming tao ang gustong tumawag sa kanya na guro. Gayunpaman, tinanggap lamang niya si Mo Qingluan bilang kanyang disipulo pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Bukod dito, ito ay dahil sa relasyon niya sa kanyang angkan. Ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng isang tao na tumawag sa kanya ng guro. Binabati ng alagad ng isang matandang kaibigan si Old Fang. Si Xiaoyan ay hindi rin isang hanggal na tao. Natural na naiintindihan niya habang nagmamadaling bumati sa kanya sa magalang na paraan. Si Feng Zunzi ay time na tumawa at tumanggo. Sinabi niya, "Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito ngayon." Matapos sabihin ito, hindi na niya hinintay na magsalita pa si Xiaoyan. Lumingon siya sa unang pagkakataon at napunta ang kanyang tingin sa malamig na mukha ni Lei Zunzi. Nakangiting sinabi niya, "Lei Zunzi, kaya kitang pagbigyan kaugnay ng iba pang mga bagay ngayon." Gayunpaman, hindi maaaring hawakan ng Wind Lightning Pavilion si Xiaoyan. Ito ay isang usapin sa pagitan niya at ng Wind Lightning Pavilion. Kung ipipilit ni Feng Zunzi na makialam, malamang na makakaapekto ito sa relasyon ng ating dalawang pavilion. Tumingin ng malalim si Lei Zunzi kay Feng Zunzi habang nagsasalita ito. Kung may mangyari sa kanya ngayon, ang huling resulta ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang pavilion. Sagot ni Feng Zunzi. Ang pagiging mapagpasyahan sa kanyang boses ay naging dahilan upang maging si Xiaoyan ay manginig. Kumunat ang noo ni Lei Zunzi. Dahan-dahan ding humigpit ang kamay niya sa armrest ng upuan niya. Hindi niya inaasahan na ang malaya at madaling Feng Zunzi ay magkakaroon ng ganoong kahigpit na panig sa kanya ngayon. Si Feng Zunzi ang naging sikat sa pinakamatagal na panahon sa apat na pavilion. Kung talagang pag-uusapan nila ang tungkol sa kanya, ang kanyang lakas ay dapat ang pinakamalakas sa apat na Daozun. Kahit si Lei Zunzi ay medyo natakot sa kanya. Masyadong malaki ang implikasyon ng digmaan sa pagitan ng dalawang pavilion. Kahit na may katapangan si Lei Zunzi, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Ano lang ang relasyon ng taong ito kay Feng Zunzi? Bakit paprotektahan siya ni Feng Zunzi sa lahat ng kanyang kakayahan? Malinaw na madilim at solemn na ang mga mata ni Lei Zunzi. Gayunpaman, ang mga tanong niyang ito ay isang bagay na gustong malaman ng lahat ng naruroon. Dahan-daang huminga ng hangin si Lei Zunzi. Ang kanyang malalim na boses ay tila may dalang thread ng kulog habang umaalingaw-ngaw ito sa kalangitan ng malakas. Feng Zunzi, si Xiaoyan ay lihim na natutunan ang 3,000 lightning movement ng aking Wind Lightning Pavilion, at nakuha pa niya ang paraan ng pagsasanay upang magsanay ng 3,000 lightning illusionary body. Kung ang bagay na ito ay isasantabi ng isang salita lang ng Wind Lightning Pavilion sa iyo, paano magagawa ng Wind Lightning Pavilion sa iyo? Ang ekspresyon ni Feng Zunzi ay parang walang ripple na balon.
Kalimutan mo na ito. Kahit na si Xiaoyan ay isang napakasamang tao, tiyak na hindi niya papayagan si Xiaoyan na magdusa ng anumang pinsala ngayon. Walang dahilan para dito maliban sa pagiging alagad ng matandang iyon. Masyadong arbitrary ang mga salita ni Lei Zunzi. Ang 3,000 lightning movement ay isang bagay lamang na nakita ng munting ito sa labas ng Central Plains. Ang pinagmulan nito ay mula sa ibang bansa. Paano mo masasabi na lihim ko itong natutunan? Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba iyon nangangahulugan na ang sinumang nagsasanay sa Dao skills na iyon ay lahat ay naghahanap ng kanilang sariling kamatayan? Ang 3,000 lightning illusionary body, sa kabilang banda, ay binawi ng pinuno ng Hilagang Pavilion. Sa tingin ko, dapat niyang malaman ito. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Fei Tian. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng masama kay Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na random na umatake sa pagkakataong ito. Si Feng Zunzi ay nasa tabi ni Xiaoyan. Kung maglalakas loob siyang umatake, malamang na hindi maganda ang kanyang pagtatapos. Medyo takot pa rin si Fei Tian sa isang eksperto tulad ni Feng Zunzi. Si Lei Zunzi ay hindi naniniwala sa mga salita ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, ang pinakamahirap harapin ay si Feng Zunzi. Kung gusto niyang protektahan si Xiaoyan, malamang na ang usapin ngayon ay magiging matigas. Hindi ito isang bagay na ikinatuwa niyang makita. Hindi alintana kung sino ang nanalo sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang pavilion, pareho silang magdaranas ng malaking pagkatalo. Sa oras na iyon, papayagan lamang nito ang iba na makinabang sa kanilang laban. Dahan-daang tinapik ng daliri ni Lei Zunzi ang kanyang armrest bago tuluyang bumuntong hininga. Mahina niyang sinabi. Ang bagay na ito sa huli ay nagsimula sa pagitan ni Xiaoyan at ng Wind Lightning Pavilion. Bakit hindi natin ito gawin? Dahil sa mukha ni Feng Zunzi, ang bagay na ito ay ibibigay kay Fei Tian. Kahit sino pa ang mananalo sa pagitan nila, ang usaping ito ay matatapos. Tayong dalawa ay hindi makikialam sa bagay na ito. Bumaba ang mga mata ni Feng Zunzi nang marinig niya ito. Sinulyapan niya si Fei Tian sa ibaba bago agad umiling at tumawa. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng seniority ni Fei Tian at Xiaoyan. Ang pang-aapi sa mahihina at kabataan ay hindi magandang reputasyon. Lumubog din ang mukha ni Lei Zunzi matapos siyang tanggihan ni Feng Zunzi. Sabi niya, kung ganoon, ano ang gustong gawin ni Feng Zunzi? Gusto mo bang walang gawin ang Wind Lightning Pavilion ko at pabayaan si Xiaoyan? Talagang hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Hihihi. Mag-usap tayong lahat ng maayos. Bakit hindi natin gawin ito? Talagang mas mataas ang seniority ni Fei Tian kaysa kay Xiaoyan. Hindi magandang ipaglalaban siya. Bakit hindi natin hilingin sa isang nakababatang henerasyon na gawin ito? Napangiti si Jian Zunzi at nag-pipe up nang makita niyang hindi tama ang kapaligiran. Ibig bang sabihin ni Jian Zunzi na palabanan sina Chang'er at Xiaoyan? Pinaikit ni Lei Zunzi ang kanyang mga mata. Gayunpaman, lumingon ang kanyang tingin kay Feng Chang'er sa arena. Ngumisi si Jian Zunzi at tumango. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Feng Chang'er na may mas malalim na kahulugan at sinabi. Ang batang babae na ito ay hindi rin isang ordinaryong tao. Hindi na kailangang itago ni Lei Zunzi ang anuman. Bahagyang kumunot ang noo ni Lei Zunzi. Napaisip siya saglit bago agad tumango. Nakatingin ang kanyang mga mata kay Feng Zunzi habang nagsasalita sa malalim na boses. Dahil iniisip ni Feng Zunzi na masyadong nakatatanda si Fei Tian, ipapalaban ko si Chang'er. Kung matalo si Xiaoyan, dapat niyang ipangako na hindi niya gagamitin ang 3,000 lightning movement sa hinaharap. Kung matatalo si Chang'er, ang sama ng loob sa pagitan ni Xiaoyan at ng Wind Lightning Pavilion. Sa palitan na ito ay ang pagbabawal sa paggamit ng espiritual na lakas ng sinuman. Napatingin si Lei Zunzi kay Xiaoyan nang magsalita ito hanggang sa matapos. Malamang na alam din niya na si Xiaoyan ay nagtataglay ng napakalakas na espiritual na katawan sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Feng Zunzi nang marinig niya ito. Alam din niya na si Feng Chang'er ay hindi isang ordinaryong tao.
Malamang na kahit si Qing Luan ay hindi kapantay para sa kanya sa mga nasa parehong henerasyong naruroon. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay ang limitasyon na gustong ibigay ng Wind Lightning Pavilion. Kung mabaigo ito, malamang na wala nang dapat pag-usapan. Habang nag-aalangan si Feng Zunje, marahang iginalaw ni Feng Qing'er sa gilid ng arena ang kanyang mga paa habang papasok siya sa entablado. Ang kanyang magagandang mata ay bumaling kay Xiaoyan. Ang kanyang malinaw na malamig na boses ay nagdadala ng pagmamataas habang dahan-dahan itong tumunog. Feng Qing'er ng Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan, maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon na ito? Agad na huminto ang mga mata ni Xiaoyan sa proporsyon at malaking katawan ni Feng Qing'er. Napangiti siya. Isang pagmamataas ang lumabas sa kanyang puso. Natural na alam niya ang mahirap na sitwasyong kinakaharap ni Feng Zunzi. Higit pa rito, siya ay disipulo ni Yao Lao kahit gaano pa ito sabihin ng isa. Kahit papaano, hindi niya magawang mawalan ng mukha ang kanyang guro sa harap ng matandang kaibigan na ito. Tinatanggap ko ang hamon mo. Isang malakas na malinaw na tawa, puno ng pagmamataas, ang tunog.